Okay, using sine law and cosine law, or the law of sines and law of cosines, and verifying it with the Moeweld's formula. So ginamit na natin yung cosine law, tsaka sine law, at tsaka verify natin with Moeweld's formula. So nung ginamit ko to, sarili ko to example nung ginamit ko to, makikita natin na sa akin kung ano yung mas maliit na difference, yung hindi tataas ng 1. Kasi pag 1, sobrang ano na yung difference nun 1 point something. So yung 0 point something, yun lang ang tatanggapin ko. So ginamit ko yung dalawa. So yung naunang formula yung ginamit ko, itong nakikita nyo. Itong sum formula. Okay, yung sum formula yung mas malapit dun sa yung pinakamalapit na approximation. Kasi 0.8 lang yung difference nung angle at saka nung side. So whereas dun sa difference formula, yung dito sa likod, yung difference formula dito sa likod, napakalaki. Ang difference is 1.5. So masyado nang malaki yung 1.5. Pag niround off mo, 2 na yung ano. So malaking difference na yung dalawa. So minsan pag gagamit ka ng Moeweld's, dapat kung bibigyan ko ng conclusion to, gamitin mo yung dalawang formula, yung sum at difference, at yung pinakamaliit, yun ang tatanggapin mong sagot. So bukas, tangent law naman tayo. Since nagamit na natin yung sine law tsaka cosine law, gamitin naman natin yung tangent law and then Moeweld's formula. So, yun lang po.